Magandang hapon. Ako si James Lim. Ako ngayon ay nasa Guadalupe Minor Seminary upang talakayin ang kapunuan dito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong puno itong nasa aking likuran? Tama. Yan ay tinatawag na kalachuchi o plumera sa Ingles. Isang ornamental na puno na may maraming dulot at benepisyo, lalong-lalo na sa larangan ng dekorasyon, paggagamot, at kalikasan. Halika, samahan mo kong alamin. Dulot ng puno ng kalachuchi. Una, pampaganda ng kapaligiran. Ang kalachuchi ay kilala sa maganda at mabangong bulaklak nito. Kaya ito ay madalas itinatanim sa mga parke, hardin at simenteryo. Ikalawa, tulong sa kalikasan. Ito ay nakakatulong sa pagbawas ng polusyon sa hangin at nagbibigay ng dilim sa kapaligiran. Ikatlo, tirahan ng mga insekto. Ang mga bulaklak nito ay nakakaakit ng bubuyog, paru-paro at iba pang insekto na tumutulong sa polinasyon. Ano-ano ang mga benepisyo ng puno nito? Una, manggagamot. Ang dagta at dahon nito ay ginagamit sa tradisyonal na medisina para sa may mga sakit sa balat, sugat at rayuma. Ikalawa, aromaterapiya. Ang bango ng bulaklak nito ay nakakatulong sa pagpapakalma at pagpapaganda ng mood. Ikatlo, materyales. Ang kahoy nito ay ginagamit sa paggawa ng handicraft at dekorasyon. Ikaapat at ikahuli, simbolo at kultura. Karaniwang ginagamit sa mga ritual at seremonya, lalong-lalo na sa isla ng Pacific tulad ng Hawaii at Pilipinas. Bagamat maganda at kapaki-pakinabang, ngunit ang dagta ng kalachuchi ay may kemikal na maaring makairitasyon sa balat. Kaya gamitin natin ito ng may pag-iingat upang wala tayong may mapinsala. Gandang hapon, ako si Nazaret San Juan. May isa lamang akong katanungan sa inyo. Alam niyo ba kung anong puno ang nasa likuran ko? Tama, ito ay isang Eucalyptus nigrupta o sa Tagalog ay isang eucalyptus na may baghari. Kaya tara, alamin natin. Simulan natin sa talimukol na kabundukan. Ang rainbow eucalyptus ay may kabundukan na nagbabago ng kulay. Nagpapakita ng mga bantog na kulay tulad ng lunti, pula, dilaw, puti, at marunong na naglalayong kulay. Sunod naman ay ang laki at paglalaki. Ang rainbow eucalyptus ay maaaring lumaki hanggang 70 metro sa taas at may diameter na katawan na 1 metro. Ang paglalaki nito ay mabilis na maaaring lumaki ng 50 metro sa loob ng 25 taon. Pamumuhay. Ito ay natatagpuan sa mga tropikal na lugar tulad ng Pilipinas, Indonesia, Timor-Leste, at Papua New Guinea. Ito ay hindi mahanap ng buhay sa mga lugar na may malamig na panahon o pagkakataon ng pagbaba ng temperatura. Pamumuhay sa hangin at lupa. Ang rainbow eucalyptus ay kailangan ng malamig na hangin at umahabang temperatura. Kailangan rin nito ng mahabang humidity sa hangin at sa lupa upang maaaring mapatuloy ang kanyang pag-unlad. Huli ay ang paggamit sa hukay. Ang pag-aaruga, ang rainbow eucalyptus ay madalas gamit bilang specimen na nakaisa o upang makapagbigay ng layout sa mga lugar. Hindi ito puno para sa pagbibigay ng liwanag, kundi para sa pagderekorasyon ng hukay sa pamamagitan ng mga kulay ng kanyang mahusay na kabundukan. Tapos na nating ipaliwanag talakayin ng katangian ng punong ito. Sunod naman ay ang kanyang mga benepisyo at dulot sa kalikasan at ekonomiya at tao. Ang rainbow eucalyptus ay isang mahusay na puno na malaking kontribusyon sa dekorasyon ng mga hukay at iba pang mga lugar sa mundo. Dahil sa kagandahan ng benepisyo nito, ang rainbow eucalyptus hindi lang isang kahangahangang tanawin, kundi isang mahalagang puno sa agrikultura, industriya, at kalikasan. Magandang hapon, ako pala si Jamil Pulyon at aking tatalakayin kung anong puno ang nasa aking lukuran.
Maaari niyo ba sabihin sa akin kung anong puno ito? Tama, ito ay puno ng mangga o tinatawag ding puno ng Indian mango fir. Halina't ating alamin. Ang puno ng mangga ay maraming dulot at benepisyo sa tao at sa kapaligiran. Una, pagbibigay ng prutas. Ang bunga nito ay may sustansya, mayaman sa vitamina A at C at paboritong kainin ng maraming tao. Pangalawa, tirahan ng mga hayop. Nagbibigay ito ng silungan at pagkain sa mga ibon, insekto at iba pang hayop. Pangatlo, tulong sa kalikasan. Tumutulong ito sa pagsipsip ng carbon dioxide, pagpapababa ng polusyon at pagpigil sa erosion ng lupa. Pang-apat, materyales para sa kahoy. Ang kahoy ng mangga ay maaaring gamitin sa paggawa ng muebles, sahig at iba pang gamit. Ito naman ang benepisyo ng mangga. Kalusugan. Mayaman ito sa antioxidants na nakatutulong sa pagpapalakas ng immune system. Pangalawa, hanap buhay. Maraming magsasaka at negosyante ang kumikita mula sa pagtatanim at pagbibenta ng mangga. Pangatlo, pampalamuti at silong. Nagbibigay ng lilim at ganda sa paligid, kaya madalas tinatanim sa mga bakuran at parke. Ang dahon, balat at buto ng mangga ay ginagamit sa tradisyonal na paggagamot para sa diabetes, pagtatay at iba pang karamdaman. Dahil dito, ang puno ng mangga ay mahalagang bahagi sa ating kalikasan at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Magandang hapon, ako nga pala si Timothy Medina. Pwede niyo ba sabihin sa akin kung ano ang puno na nasa likuran ko? Tama, yan nga. Yan ang puno ng saging. Kaya halika at samahan mo akong tuklasin. Ang puno ng saging, bagamat mas tama itong tawaging halamang saging dahil ito ay isang malaking damo, ay may maraming dulot at benepisyo para sa tao, hayop at kalikasan. Dulot ng puno ng saging, pagkain, materyales, tulong sa kalikasan, tirahan ng mga hayop, kalusugan, hanap buhay, panggamot, pandekorasyon at landscaping. Una na dyan ay ang pagkain. Ang bunga nito ay masustansya at mayaman sa potassium, fiber at vitamina. Pangalawa, materyales. Ang dahon, puso at katawan ng saging ay ginagamit sa iba't ibang paraan tulad ng pambalot ng pagkain. Halimbawa na dyan ay ang suman, panggatong at paggawa ng handicrafts. Pangatlo, tulong sa kalikasan. Tumutulong sa pananatiling ng tubig sa lupa, pinipigilan ng erosyon at nagbibigay lilim sa iba pang halaman. Pang-apat, tirahan ng mga hayop. Nagbibigay ng proteksyon at pagkain sa mga hayop tulad ng insekto, ibon at paniki. Benepisyo ng puno ng saging. Una na dyan ay ang kalusugan. Ang prutas ito ay mabuti para sa digestion, nagbibigay ng enerhiya at nakakatulong sa pagpigil ng high blood pressure. Pangalawa, hanap buhay. Maraming magsasaka ang kumikita sa pagtatanim at pagbebenta ng saging, pati na rin sa paggawa ng produkto mula sa dahon at hibla nito. Pangatlo, panggamot. Ang puso ng saging ay nakakatulong sa anemia at katas mula sa katawan nito ay ginagamit sa tradisyonal na panggagamot. Pang-apat, pandekorasyon at landscaping. Ang halamang saging ay ginagamitan bilang pandekorasyon sa mga hardin at bakuran. Dahil dito, ang puno ng saging ay hindi lamang isang mahalagang bahagi ng ating pagkain, kundi na rin sa ating kabuhayan at kapaligiran. Hanggang dito na lang muli ang aking talakayin sa puno ng saging. Salamat sa pakikinig. Bye-bye!